Natatawa ako sa mister ko, nagme-make face. Isama ko raw siya sa vlog, pero nakaganyan siya. Kengkoy, papatawa. Nahugasan ng kotse, mulan. Yan ang panahon dito. Mamili muna kami. Marami nang kulang sa bahay. Wala nang pagkain yung pusa. Wala na kaming tubig. Yun pala. Yun ang pinaka-importante namin bibilhin ngayon. Tapos yung iba, pag may sale, bibilhin. Sakay na muna ako. Alam nyo, mainit. Ang ganda ng panahon. Nag-ulop muna ako bago lumabas ng bahay. Kumain kasi siya ng prutas. Hindi pwedeng hindi siya kakain ng apple. An apple a day keeps the doctor away. But if the doctor is handsome, forget the apple. Nagula ko pa ako, pinawisan ako. Saglit lang. Siguro 2 minutes na tuloy-tuloy. Tapos isa pa uling round. Ay, aalis na kami. Kaya tinigil ko na. Pero at least na warm up. Pansin nyo, hindi matao sa Torino. Pero kaya Chapoca dyan. Sì, pochi, tanti ferie. Halos wala akong walang ka makikita masyado sa paligid. Halos lahat ng sabay. Aparte ka ora di pranzo. Sa bagay mag 2 PM. Tsaka mga parking spaces dito halos maraming bakante. Pagka yung normal na panahon, yung hindi panahon ng bakasyon, puno yan. Ang hirap makahanap ng parking. May kilala nga ako nagsabi dati pag ganitong July, August hindi siya maalis ng Torino kasi nga sabi niya ang sarap daw dito magbike kasi halos walang tao. Italian pa yung nagsabi. Totoo nga naman. Nagbabakasyon siya pag ibang panahon kasi nga yung sinasamantala niya dahil crowded siyempre city ito eh. But well, depende rin yan kung may pambakasyon. Magastos. Magastos ang hotel. Lalo ngayon nagtaas ng mga presyo. Hindi pa kami nagbabalak mo bakasyon. Bahala na. Madali naman yung pag naisipan namin. Gora. Dati nagpaplano ako. Ngayon hindi ako nagplano. Hindi kami masyado. Tsaka masaya naman ako dito. Yung mga nakikita ko yung mga apo ko na aalagaan mo yung maliit. Di para ka na rin may libangan sa buhay. Iba ko talaga pag may family ka sa isang lugar, lalo na nasa abroad ka, malayo ka sa lugar mo talaga. Kasi napansin ko sa Pilipinas nung nagbakasyon ako, kahit nag-iisa ako, masaya ako, yun, malayo lang ako sa kanila. Pero yung iba yung feeling mo na nasa sarili kang lugar mo, no? Nasa sariling bayan ka, nag-iisa ka, meron ka pa rin, may feeling ka pa rin na home of home, di ba? Being home. Pero pag nasa labas ka na ng bansa mo tapos nag-iisa ka, iba, parang may fear, magkakasama na may konting takot, may anxiety ka, tapos may loneliness ka, may homesick, di ba? Pero pag yung family mo nakasama mo sa lugar, katulad ko, nandito ang mga anak ko, nandito lahat ang mga pamilya nila, yung mga apo ko, tsaka yung kapatid ko, anak niya, dito lang kami lahat sa area na halos na ito. Halos magkakalapit lang naman kami. Tapos kung may kasama ka sa buhay, hindi ka naman talaga malulungkot. Yun lang, minsan naabutan ka ng sawa kasi yung buhay mo routinary. Paulit-ulit yung ginagawa mo, same ang nakikita mo, lalabas ka ng bahay, the same.
Pero siyempre, pasalamat pa rin tayo dahil at least hindi kami naghihirap, hindi kami mayaman, hindi rin naman kami tama lang yung buhay namin, normal lang. Middle class. Basta meron kang income, tapos may yung mga needs mo ay nandyan, nabibili mo. Updated ka, lalo nang pag wala kang utang, mas lalong mas maganda. Dito na kami, mamimili na kami dito sa pinakamalapit na commercial maano sa amin, supermarket pala, commercial area. Sa bagay meron din ditong mga tindang damit, sa loob may mga shops ng damit, merong pharmacy. Maginhawa ang mga parking dito. Ang daming bakante, ang daming wala. Lapit lang nito sa amin, nalalakad nga. Kaya lang syempre alam bitbitin namin yung tubig, mabigat yun. Akyat muna kami, mamili muna, mamaya na lang ulit. Dito na kami sa supermarket. Etong mga wine nila dito. Kita nyo yan, naka-sale na yan, naka-offer na yan, oh. Ang mahal pa rin. White wine ito, tapos dito naman sa kabila red wine, tapos ito yung matatapang mga liquor yan. Yan. Ito masarap ito, sparkling Prosecco. Ito naka-promo. Prosecco din. Ito masarap ito. Ilang beses na ako kaming bumili nito tsaka ito. Ayan ang mga prices niyan. Ito Bongacious, oh. Halos 16 euro. Pero talagang fine wine dapat ang iniinom natin kasi masama na nga talagang alcohol sa liver natin. Mas masama pa kung mababang klase, yung quality hindi maganda. Masama pa kung iinom din lang ng wine, yung magandang klase na para mas safe yung ano natin. Medyo safe ang atay natin. Yung mga pagkain ng pusa. Buti na lang may naka-promo. Ayan, o. Halos 10 euro. Ang ganyang kalaki. 20 grammi sono? 2 kg e mezzo. Prima era 3 kg, adesso 2 kg. 2 kg e mezzo. 2.5 kilos. Hanno tolto 20 grammi di roba. Ah, 2.8 pala. Halos 3 kilos. Ang diminuire il prezzo diminuisce la quantità. Yung pusa kasi namin, ito ang dapat sa kanya, sterile cat. Kasi naano na ho siya, yung hindi na siya pwedeng magbuntis. Hindi pwede sa kanya yung hindi ganito. Yung normal lang, hindi po pwede yung gaya nito. So itong binibili namin, ayan o, yung ibang brand. Makakapili kayo ng gusto niyo. Anche qui sono più piccole Quella più però. piccola, confezione da 1,5 kg. Ito okay din naman to. Maselan kasi ang kidney ng pusa kaya dapat ingatan. Ito naman sa kabila, mga pang-aso naman yan. Yan. Kagay ba akong model dito? Dito naman tayo sa mga chocolates, candies. Naalala ko mga anak ko na maliliit pa. Oh. Pinadalhan ko sila, pinapackage ko yung mga ganitong klase ng laruan na may mga chocolate sa loob. Ito, Swiss ito. Product ito ng Switzerland. Ay, hindi, sorry. Italian pala ito. Ito pala ang ano, Switzerland, Lindt.
Yan, yan. Iba-ibang flavors yan. Oh. May mint, lemon, sili, pepperoncino. Meron din silang Toblerone. Ito Italiano talaga ito. Kinder Ferrero. Iisa ang company niya na gumagawa ng Nutella. Ito may surprise ito sa loob. Pambata. Meron silang naka-promo. May Toblerone din. Ito naman yung mga, yan, 50% cocoa. Ibig sabihin yan. Ito naman 70% cocoa ito. Mapait. Pero may asukal pa rin. Ito 50% din. Masarap itong movie. For 500 grams. Ang laki na ng tinaas ng presyo. O, $7.99. Dati mga €5 lang yan. May din sila. Ito, iniisip ko kung kukuha ako nito. Yan, natatamisan ako sa Milka. Merong hazelnut. Gusto ko pagka ganito, fondente, yung dark chocolate na may nuts. Mas gusto ko yung kaysa yung milk chocolate tapos may nuts. Ito parang ang tamis. Caramelized. Esap muna. Ayan ho. Daming choices. May Oreo, Milka. Grabe no. Grabe ng innovation ng ano. Grabe na ang dami ng products na ginawa nila. Ginawa na rin ng mga ice cream. Yung ibang mga dati chocolates lang. Ito naman mga merienda ito. Mga tinapay. Tinapay nila dito. Tapos na kaming mamili, ang daming tubig. Meron naka-promo ho yung ano, yung mga tubig. Itong brand na ito. Pagkain ng alaga namin. Karne. Basta kailangan ngayon sa panahon na itong mahal na lahat. Kailangan tsempohan natin yung mga promotion, yung mga tawag dito oferta, yung mga may discount na mga products nila. Ayusin na namin yung mga pinamili namin para makauwi na. Kakain akong prutas pagdating medyo gutom na ako. Nasa bag ko na yung Oreo. Gusto kong kainin habang nagbabiyahe kami pa uwi. Ang lapit lang naman ng bahay dito. Medyo nagutom na ako. Nakita ko tong Oreo. Sabi ko, ano nga. Ang tagal ko na rin hindi na kumakain ng Oreo. Hindi na kasi masyado nagbibili ng sweets. Medyo gustong iwasan, lalo ngayong summer. Mas masarap kainin kasi matatamis dito pag winter. Parang kailangan mo kasi ng energy. Mabuksan nga itong biskuit na ito. Ang sentensyahan. Comincia a mangiare un po' di Oreo. Volevo mangiare la frutta a casa, però... Meglio l'Oreo qua. Se dovesse apre. Da un po' di tempo che non mangio più Oreo, eh. Ah, dico. Ne ho mangiati pochi Oreo però. Una volta quando ero piccolo mangiavo i Ringo. Ne ho mangiati pochi. Cheat day. Maganda kasi naka mini packs. Hindi mo kailangan buksan yung buong balot. Tapos, di ba minsan lumalambot na no pag hindi agad naubos. Mas maganda i-conserve yung ganito. Maliliit lang na ano, na packs. Ang cute nga no yung pambata, yung maliliit. Parang mga coins, ganyan. Nakikita ko dun sa apo ko. Ang cute. Ito yung normal size lang ito. First bite. Alam niyo, susubo ko to ng buo.
Kasi pag kinagat ko magdalaglagan. Mana ko ba naman kumain ngayon ng prutas? Inunahan ko na ng ganito katamis. Dapat inuuna prutas eh. Tapos kaito. Tsaka coffee. Itabingin na itong GoPro. Tingnan nyo, dapat labas namin sa supermarket. Na ilang minutes lang nasa bahay na kami niyan. Umiko na kami. Dito na kami sa lasang malapit dito sa bahay. Siguro 3 minutes lang nasa bahay na kami. Voy ancora amore? No, va. Sono 4. No, basta. Perché? No, devo mangiare tanta roba dove c'è. Ayan yan. Mamaya pa naman kasi kami kakain. Lalabas kami mamaya. May aperitivo. Siguro magko-coffee ako sa bahay. Malapit na kami sa bahay. Almusal ko kanina, tinapay at isang itlog. And the usual coffee with milk. Mi hanno fregato il posto. Qua, c'è destra. ancora. No, c'è una a sinistra, c'è ancora. No, non ho fregato, sempre uguale. Ormai lo uso capito, una settimana la metto qua. Kung saan kami nakapark kanina bago umalis, meron, libre pa rin yung parking. Tuwan-tuwa siya. Mauubos ko to. 4 laman ng isang pack na maliit. 4 na biskuit. May isa pa. Ano na ba nakain ko? Dalawa na, tapos may isa pa. Kakainin ko mamaya. Maggagawa muna akong coffee sa bahay. Dito na kami, o di ba ang bilis? Bilis. Napaka-komportable talaga ng pantalon. Nakapantalon lang ako kasi mas madaling kumilos pag mga ganitong lakad. Pero syempre pag uupo ka sa restaurant, pwede kang magbestida lang, cheese, yogurt, ice cream. Mamaya na muna ang vlog at natunaw tong ayusin muna natin itong mga pinamili. Bumili kami ng cheese. Ayan, yan. Ibig sabihin, oferta, naka-promo. Bumili kaming hotdogs. Naka-promo din itong hotdogs na ito. Hindi naman kami laging kumakain ng hotdogs. Pero syempre, pag mabilisan, pang emergency, pwedeng pang almusal, panghalo sa lutong karne, o pwedeng isama sa fried rice o kaya sa pasta. Naka-promo din ito, kaya dinamihan na namin, 4 na. Nakabili din kami ng, naka-promo din itong, parang itong parmesan cheese, pero hindi talaga parmesan. Pero yun din ang gamit nito, ginigrate. Pang pasta, o kahit anong. Yung paggamitan ng cheese. Hindi lang mo kasi parmesan ang ginigrate na cheese. Meron ding grana padano, iba-ibang tawag sa mga ganitong cheese na matitigas. Actually, yung carbonara, pecorino romano ang tawag doon sa cheese na yun. Pero ginigrate din nilalagay sa pasta alla carbonara. Meron, bumili ako ng butter kasi gamit na gamit ko ito sa mga desserts, sa mga cakes, yung mga pies. So, gumagawa ko nung tipo like apple tart,
egg pie, may butter yun. Tsaka yung empanada, may butter din yun. Ito naman yung pang ginagamit ko sa pasta kasi halimbawa parang carbonara ang timpla pero hindi talaga carbonara kasi pag carbonara dapat guanciale. Guanciale talaga yung ginagamit, yung parting ganito ng baboy. Ito naman ay smoked ito na para din ganun, pancetta ang tawag na pero smoked version. Mas gusto ko malasa kasi ito. Yung guanciale, talagang yun ang traditional na pang carbonara pero hindi ko masyadong gusto yung lasa kasi parang hindi malasa para sa akin. Mas gusto ko talaga yung lasa ng smoke. So ito, ginagawa kong ganon. Minsan nilalagyan ko ng kamatis yung sauce tapos may ganito. Then bumili kami ng yogurt with fruits. Iba-ibang flavors yan. May peach flavor, may ano ba ito? Hindi ko matanda kung anong tawag sa English ng amarene. Alam niyo yung lasa na parang hindi naman ho ito cherries eh. Iba pa rin ito. Anyway, yun. Peach, amarene, tapos may strawberries, tsaka banana flavors. Then itong karne, malaki itong hiwa ng karne. Kahit anong luto pwedeng gawin dito. Like yung niluto ko kagabi, yun yung giniling na ganito. Binili kong buo, tapos dinivide ko, freezer ko, tapos yung giniling ko, hinaluan ko ng mga gulay, diba? Masarap, ay yung click na click. Ang sarap ng kainan namin kagabi. Puro halos laman ito. Pwede rin itong iluto sa arrosto. Yung ginawa ko rin dati na may rosemary leaves, tapos parang pinakulang ko ng matagal hanggang sa lumambot, tapos hiniwa. Pwede rin itong gawing langgunisa, igilingin. Nasa may gilingan kayo sa bahay. O kaya kahit anong luto pwede. Kahit menudo, hiwain ng maliliit. O kaya gawing yung maninipis lang na hiwa. Tapos parang steak, pwede din. Pumili rin kami nitong ham. Naka-slice na ito. Nakasilyan. Meron ako kasing timbang yan kung 100 grams, 200 grams ang gusto nyo. Gusto nyo ng tinatawag na prosciutto cotto ay yung luto. Meron din kasing hilaw, pero kinakain yun as is. Palaman sa tinapay, o kaya pang almusal, pwede. Pambaon niya. Hindi na kasi wala na siya, ubos na yung ginawa akong bread na may cheese sa loob na binaon niya 1 week. Pumili kami nito, tasty bread, yung American bread na tinatawag. Malambot, diba? Malambot na version. Paubos na rin yung tinapay na ginawa ko eh, konti na lang. Tapos coffee, ito yung coffee na niluluto, yung sa mocha pot. Nakabila rin kami, naka-promo din ito. Ang mahal na ako kasi ngayon ito. Hindi na gaya ng panahon na parang ang mumura lang mabilihin dito. Ngayon hindi, lalo yung mga ganitong branded. Masasarap na quality na brands. Ayan, naka-indicate naman pang mocha pot talaga. Dalawa ho ito. Matagal na ito sa amin. 250 grams kada balot, 500 grams. Tapos nakita ko yung mayonnaise naka-promo. Eh, mahilig ako sa mayonnaise, lalo na pag sa french fries. Mahilig ako magsawsaw sa ketchup at ito, o kaya barbecue sauce. Basta kailangan may mayonnaise, tapos pwedeng ketchup o kaya kung ibang sauce. Tapos pwede sa macaroni salad. So, gustong-gusto ko may ganito kami lagi. Kaya sinamantala ko na dahil 1 euro ang discount. Malaki na yung 1 euro sa palit ngayon na 67. Parang 67 pesos na natipid nyo sa isang ganitong butter. So, dalawa na kinuha ko. Matagal naman ang expiration nito. At yung dinayo talaga namin ay yung pagkain ng pusa namin. Beef ito. Yan ang kinuha namin. Pang-sterile ka talaga dapat sa kanya. Ang ano matawag sa atin sa Tagalog, kinapon na kasi siya yung, pero babae siya, yung hindi na siya pwedeng, alam niyo yung parang ligate yata yun, hindi na siya pwedeng magbuntis.
So, kailangan ganito ang kakainin niya. Kasi ang mga ganun pusa na parang mga niligate, mga hindi na pwede magbuntis, may tendency silang tumaba. Kaya meron talaga silang pagkain na para sa kanila. Otherwise, mabilis silang tataba, lalaki ang tiyan. Kaya, pag wala akong nakasulat na ganito, kasi ang tawag dito sa na-sterilize na, kumbaga na-sterilize na, sterilizzato, vero? Si chiama, si Non dice. sterilizzato. No, lei. Lei è sterilizzato, sì. È sterilizzata na siya. Kasi parang sterilize, di ba sa atin, ibig sabihin nun, disinfect. Pero the same term applies to sa salita nila na hindi na siya pwedeng magbuntis. Kumbaga may process na ginawa sa kanya, may yun, operasyon yun. Para siya hindi na nga yung siguro yung ovary, kung baka ligate. Sterilizzata ang tawag sa term nila. Kaya sterile cut naman yung tawag sa pagkain nila. Matagal-tagal na ito sa kanya. I-check ko pala yung yung dati niya. Yung kinakain niya ngayon ay tingnan niyo, napansin niyo, lagi may sterilized. Yan. Basta dapat may ganyan na nakasulat. Pag wala niyan, hindi namin bibilhin para sa kanya. Gatti sterilizzati. Sterilized. Hindi ko alam ba't ang tawag ay pareho nung as in sterilized, disinfect. Ito naman ay yung kasalukuyan niyang kinakain ngayon ay yung chicken meat pollo. Ayan ang design ng chicken. Itong bago, napansin niyo ba, beef. Ayan ang beef yan. Manzo beef. Matagal-tagal na sa kanya yan. Tsaka bumili nga kami ng ang dami ng tubig. Naka-promo din yung tubig. Tama-tama pagdating ko tapos na yung aking hinuhugasan. Yung dishwasher, tapos ng cycle. I-ref ko muna tong mga to. Yung ice cream freezer ko na. Ito ang ice cream na binili namin. Itong mga ganito ang example ng ice cream dito na parang sa atin naman magnolia. Ito yung mga hindi fresh. Kasi yung fresh ice cream na bibili talagang doon sa mga ice cream parlors. Talagang tataka lang kayo. Yun yung parang mga sa Bicol noon yung Pag-asa. Yung, alam niyo yun, yung direct kayong bibili, hindi ganitong nakalagay na sa containers. Ito yung para itong selecta magnolia sa atin, no? Ang flavor nito, pinili ko ay yogurt and mango. Then, ito naman ay crocantine. Para ho itong yung may mga nuts ito, tapos parang yung minatamis na, alam niyo pag minamatamis ang mga nuts, yung sugar na parang niluluto muna, yun yung parang caramelized. Yun ang lasa nito. Gusto ko rin ito. May almonds. Oh, yun. Almond pala ito, hindi ito nuts. So, pag pinaghalo mo yan sa baso, masarap yan. At least 3 flavor na sa 2 lang na ganito. Kasi ito yogurt, mango, crocantine. Gusto nga niya. Coricati. Pero, ganito kasi. Buwan. Pagay ko sa umayan datong kasi. Proto. Narap ko na ito bago pa masira itong karne. Hindi dapat patagalin sa labas ng ref ang mga ganitong bagay. Nagbablog lang ako kaya